Hello everyone, hello people, and hello universe. It's me again guys. Ayan, kung nakikita nyo, nakikita ko, yan po si spokesperson Jean Fajardo ng PNP. So malalaman natin dito guys yung exactly what happened sa paghuli kay Pastor Kibuloy, kung saan man ito, ano ba ang nangyari, no? So malalaman po natin dito. So pakinggan po natin si spokesperson Jean Fajardo ng PNP. Okay. Go. Okay, magandang gabi po. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay lilipad po natin sila mula po sa Davao papunta po dito sa Villamor po, tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130, lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So, ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Ma'am, sa loob po ba ng sila sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sumuko? O doon po mismo sumuko? Yes po. Apo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Apo. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodial Center, magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po. Yun lamang po. Ma'am, susunod na mangyayari po? Ongoing po yung processing po ngayon dahil 5 katao po yan. Sabay-sabay po silang binubuking po ngayon at na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang kondisyon, although some of them based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP. But other than that, okay naman po sila at tuloy-tuloy po yung processing po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina? Lahat po ng kaso at dyan din po nangyari pagdating po nila dito sa custodial ay isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito. Yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At pagkatapos po noon ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kakapatan po. At pagkatapos po noon ay tuloy-tuloy na po yung ginawang proseso. Ongoing po yung proseso po. Ma'am, kanina ng 24 hours ultimatum po na nabanggit ninyo kanina? Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila. Otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negotiation ang PNP na kinatawan po ng intelligence group at ISAP. Pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po ni Pastor Kibuloy at apat pa. At papasalamat po tayo doon sa naging mapayapa pong at least itong proseso po na ito. Ma'am, so in particular sila nagtago? I don't have at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts. Particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Ma'am, yung Pero po bang underground, ma'am? Wala pong underground? I don't have any information on that po. Ma'am, Sa yung importante po ay nasa atin na po yung mga pinaghahanap po. Ma'am, same lang ba yung room na can you give us kung merong aircon, merong ano po paano? Wala pa po, hindi ko pa po nakikita kung saan po silang kwarto. Ate, GCash? Scan to pay with GCash.
kung saan-saan po silang kwarto po manidinid. But meron na pong plano dahil nga kanina nga po habang ongoing po yung negotiation ay pinagplanuhan na rin po kung saan-saan po silang mga selda po mapupunta. Magbibigay po kami ng additional details as we go. Pero definitely ma'am, magkakahiwalay sila. Magkakahiwalay sila. Ano po yung plano, ma'am? Ano po yung plano? Ano po yung nakasuot sa plano, ma'am? Well, as to the operational details and planning, antayin na lang po natin na papatapusin lang po na natin yung proseso po. What's important is we just would like to confirm po na nasa custody na po ng PNP sina Pastor Kibuloy at iba pa. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat. So yun guys, napakinggan nyo kung anong sinabi ni spokesperson Jean Fajardo na talaga namang binigyan pala ng ultimatum ito si Pastor Kibuloy sapagkat mayroong isang building dyan sa loob ng KOGC na hindi pa nila napapasukan na talagang ayaw ng mga KOGC members. Di tama din yung sinabi ni General Torre na malakas ang kanyang radar na si Pastor Kibuloy ay nandyan lang sa loob ng ng KOGC. O di ba? Sabi ko sa inyo Kaya kudos sa PNP, sa Chief of Police, sa mga pulis na talagang nagporsige, no, nagsakripisyo kahit yung iba nasugatan kagagawa ng ibang members, at saka siyempre si General Torre, dahil siya po ang nangunguna para lang halughugin ang buong KOGC compound. And of course guys, kudos naman talaga sa Marcos administration. Ganun talaga ang buhay, no? Ibig sabihin, kung wala ka talagang pagkakasala, di ilaban ni Pastor Kibuloy sa korte. Total naman marami siyang abogado, di ba? Patunayan niya na talagang wala siyang pagkakasala. Pero kung na-found out naman talaga na mayroon siyang pagkakasala sa batas, natural guys, no? Wag na kayong iiyak pa, mga KOGC members. Dapat lang panagutin niya kasi batas is batas, mga bes. Okay? Natural, may kaparasuhan talaga yan. No one is above the law. Okay? Kung sinabi nyo, pangit ang administrasyon ngayon, dyan po kayo nagkamali. Kasi, sa panahon ni Digong, tawag dito, kumbaga, kinanlong niya talaga si Kibuloy dahil best friend ngayon, iba ngayon. May pangil talaga ang batas sa Pangulo, sa Marcos administration. Wala tayong magagawa magkaiba ang level ng pamumuno ng mga pangulo sa mundo. Dito kay Pangulong Marcos Jr., walang kaibigan. Basta nagkasala ka, di talagang kulungan ng bagsak mo. Kaya ang ganda ng na ngayon, una-una, nahuli ito si yung si Cassandra Leong at saka si si Cassandra Ong at saka siyempre si Alice Go. So sumunod si Pastor Kibuloy. Siyempre guys, merong baka last but not the least hintayin natin ang ICC. Baka si Digo ang susunod. Saludo tayo sa ating mga otoridad. Talagang nagtatsaga. Kaya ako, well, God is good all the time. So yun guys, ang pinaka-latest updates natin sa inyo na talagang fresh from the farm from KOGC. At malinaw naman siguro ang sinabi ni spokesperson Jean Fajardo na talagang confirm. So abangan natin ang susunod na mga mangyayari, mga kababayan. See you again on my next upload video. Bye. And babush, God bless Philippines. Siyempre, Thank you Lord.